painful? Pag sinabi bang kaguluhan, nakatingin ka agad sa ibang tao? Kaya ba nagiging magulo ang iyong response sa Panginoon kasi magulo din ang iba? Kaya ba nagiging feeling mo na magulo ang buhay mo kahit Kristiyano ka na kasi merong nanggugulo sa'yo? Is that it? No? Kasalanan ba ng iba? Kaya apektado ka? And ano bang hugot nito? Ano bang cause nito? And on verse 1, on verse 2, James answered it. Kung babasahin natin mga kapatid, rather verse 1, sabi dito, don't they come from the evil desires at war within you? Ibig sabihin pala, bago magkaroon ng panglabas na kaguluhan, merong nangyayari sa loob. At pinapatungkol dito ni Santiago is yung nasa loob ng isang Kristiyano. And if we will look at it spiritually, ibig sabihin, kaya may kaguluhan physically because there's spiritual chaos going on. Kaya hindi nga natin pwede sabihin, ay, kaya naman masama ugali niyan kasi, kasi dahil sa pamilya niya. No. As a Christian, we have to understand bakit ang mga tao nagkakaroon ng kaguluhan at alitan sa bawat isa, even Kristiyano na, is because merong problema sa spiritual na pamumuhay or spiritual na estado ng isang Kristiyano. Ang tanong, anong estado po meron tayo spiritually? And kung babasahin po natin yung James chapter 1, bakit daw nadadapa ang Kristiyano sa pagkakasala? Kasi yung puso niya ay merong karumihan. O merong ginugusto na kapag ang kaaway daw ay nag-offer, no, at hindi niya hinayaan na ang Panginoon na manguna sa kanya, susunggaban niya ang temptasyon at ang ending nyon ay siya ay nagkakasala. Pero may iwasan po ba? So tayo po'y magpatuloy, no? So technically, the root of it is the spiritual chaos. And ang bintana or pinaka entrance nun is ang ating mga puso. Sabi mga puso. Eh ang tanong, bakit pa nilikha ng Lord ang puso kung yun din pala ang nagiging cause? Tandaan po natin mga kapatid, hindi po ang puso mismo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan. Ibig sabihin, kung anong klase ng puso meron ang isang tao. Because sinasabi dito ni Santiago, sabi niya dito, hindi ba nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapa sa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Ibig sabihin, ang pinagmumulan dito is yung pagnanasa na ipinipilit ng isang tao. You are pushing your desire. Sino dito narinig na yung ang akin lang naman kasi? Diba? Sino dito yung merong nag-aaway? Tapos meron kang pinipilit na ano ba yun? Ang pinipilit mo is, ang akin lang naman kasi. No? Ang gusto mo lang naman. Diba? Sino dito? Ganun yung yung magkakaalis na sana, yung tahimik naman kayo, pero bumubulong ka pang akin lang naman kasi hindi ka pa tapos. Magulo pa rin ang iyong nararamdaman. Kahit mukhang at peace outside, pero inside, spiritually, meron kang ipinagdalaban. Ang tanong, anong hugot mo? Anong hugot ng puso mo? Ano ba pinagdalaban mo? Diba? Mga kapatid, kaya hindi natin maitatanggi sa harap ng Panginoon na kahit mukhang maayos ang itsura ng isang simbahan, no? Isang body of Christ, hindi natin maitatanggi ang kaguluhan sa ating mga puso. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, maintindihan natin, no? Sabi nga sa mga nakaraan, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ibig sabihin kung ano yung laman ng puso mo, yan yung lalabas. Now, kung magulo ang iyong puso, technically, kaguluhan din po ang lalabas. Kaya ang nangyayari, kapag ang Kristiyano, magulo ang puso, ang nangyayari, magulo, church. Magulo, body of
Minsan naiisip ko, buti pa si ano. Si ano, ang galing naman niya. Ay, si ano, buti nga sila, may ganito. Ako sa amin, wala. No, kapatid, feeling such things is understandable. Naiintindihan ko, kaya po ito tinatalakay natin. Naiintindihan po ng Panginoon ang iyong nararamdaman sapagkat ika'y tao. May emosyon ka. But, feeling such thing and not seeking God is questionable. Alam niyo kung bakit? Kaya sinabi ito ni Santiago, sabi niya dito, you want what you don't have, you scheme and kill to get it, you are jealous of what others have, but you can get it, so you fight and wage war to take it away. So may mga tao, kapag ang tao daw, kapag may pinaglalaban, technically, kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya, away. Pag hindi nasunod yung gusto niya, kapag hindi, meron nga po nakita na nanay, na yung anak niya is ayaw maghugas ng pinggan. Anong ginawa ng nanay? Dahil hindi nakuha yung gusto niya, no? Sinira na yung gamit ng kanyang anak. Yung cellphone ng kanyang anak. Do you think it is good? Is it a right discipline? Tama naman na utusan natin ang ating mga anak para magdisiplina, pero is it the right discipline? Anong naging itsura natin sa harap ng Diyos nung ginawa natin ito? Naging kalugot-lugot po ba? Naging kapuri-puri po ba sa harap ng Panginoon? Di ba hindi? Nung time na nag-away kayo mag-asawa, pinag-usapan niyo yung patungkol sa pera. Nung nagsigawan kayo, meron bang naging kapuri-pura ba sa Panginoon? Hindi naman po mali na pag-usapan ng patungkol sa pera. Pero the moment that you fight for the money, because of money, there is a problem. Kaya ano sabi dito ni Santiago? And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. Ibig sabihin, yes, we can say that we pray to God. Pero ang tanong, ano man talagang naman ang puso mo? Ito din ang problema na nakakalungkot na nais ihayag ni Santiago sa estado ng mga mananampalataya. May mga pagkakataon, sinasabi natin na nanalangin tayo sa Panginoon, pero mali naman ang ating mga puso. May mga gusto tayong ipaayos sa ating mga pamilya, pero hindi natin hinahayaan na ipaayos ang ating mga puso sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, baguhin niyo po siya, pero ayaw mo magpabago. Pinagpipray mo yung ibang tao na magkaroon ng maayos na relasyon sa iyo, pero ikaw, pinagpipray mo rin ba na maging maayos ang pakikitungo mo sa kanila? O gusto mo lang na yung iba, yung magbigay sa iyo ng maayos na pakikitungo, pero ikaw, wala kang pakialam? Do you see the difference, mga kapatid? Kaya nga, natutuwa ko, sabi kanina doon, patungkol din sa Bible reading, if you want to obey God, you have to deny yourself. Bilang mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon, dapat hindi na naririnig sa iyo yung salitang ang akin lang kasi. Dapat hindi na naririnig sa iyo yung gusto ko lang kasi. No? Yung gusto ko lang kasi na mangyari, ito lang kasi yung pinuputok ng mutsi ko. Di ba? Sorry for the word, but somehow that is what we read and we hear. Yung pinuputok ng, ano kasi pinuputok ng mutsi mo? Di ba? Ano ba kasi puro yung sa atin na lang yung naririnig natin. Pero ang tanong, akala ko ba gusto mo na maayos ang iyong pamilya, na magkaroon ng kaayusan sa loob ng pamilya mo, pero nagiging daluyan ka ng kaguluhan. No? Nagiging instrumento ka ng kaaway para magkaroon ng kaguluhan sa iyong pamilya. Naiintindihan, mga kapatid? No? And mga kapatid, sabi dito, let us continue. And verse 3 sabi dito, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Pero ang tanong, mga kapatid, ano pa ba ang hinahayaan mo masunod sa buhay mo? Bilang mga Kristiyano, di ba, last night, we actually had a devotion. We had a sharing last night. And bilang mga Kristiyano, sabi daw doon, bilang mga binago na ni Kristo, bilang bago na sa Panginoong Jesucristo, dapat daw ang perspektibo natin spiritual na. Dapat daw ang pananaw natin yung patungkol sa mga spiritual na bagay.
rin daw ng isang Kristiyano yung gusto niya, pero hindi yung gusto ng Panginoon. Can you hear yourself? Do you hear yourself? Yung gusto mo pa rin ba o yung gusto na ng Panginoon? Kasi kung gusto mo pa rin ang pinapairal mo at hindi yung gusto ng Panginoon, gagamitin ka ng kaaway para magkaroon ng kaguluhan. O ikaw mismo, maayos na yung iba pero ikaw hindi pa din. Yung iba nakakapunta na sa church, nakakapagpuri na sa Diyos dahil ayaw mo na magkaroon ng kaayusan sa iyong puso. Still, there is chaos in your heart. Spiritually, ang gulo-gulo pa din ng iyong pamumuhay o estado sa harap ng Diyos. Amen? At mamaya pag-uusapan natin, ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba yung kulang? Nagpipray naman ako, pumupunta naman ako church, kompleto naman yung attendance ko, what is wrong? Nakikita naman ako lagi ni Pastor. Kompleto naman yung attendance ko doon, banda, nakakapagsulat naman ako. Pero what's the problem? No, let us continue. No? And ito ba yung nakakalungkot? Sa verse 2, bakit daw nagkakaroon ng kabuluhan sa loob ng isang samahan, lalo-lalo na sa mga Kristiyano, is meron pa din mga tao na nais i-ere or yung gusto nila. And nakakalimutan na yung gusto ng Diyos na kanilang sinasamba. Ang hilig natin ipaglaban yung gusto natin kahit hindi naman tayo sure. Sino ditong palaban? Sino ditong kapag hindi nasunod ang gusto niya, hindi siya titigil? No? Yung kapag yung anak niya na hindi siya nasunod, may lilipad na gamit. Diba? Kapag yung asawa niya hindi na nakapagbigay, hindi na titigil magsalita. Are we like that? Should we be like that? Kailangan ba laging may away? No? And then let us continue. No, lalo na kapag nasaktan. But this is what we need to understand. Sabi dito sa verse 3, again, basahin natin. And even because you don't ask God for it. Sabi dito, you are jealous of what others have, but you can get it. So you fight wage war to take it away from them. You don't. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Ang tanong, kailan ka huling nanalangin sa Panginoon, kapatid? Noong time na pinag-uusapan nyo ang patungkol sa kaperahan ng inyong mag-asawa, kailan mo ipinalangin ang patungkol sa finances? Or kailan ka huling lumapit sa Panginoon? And this is what the main problem. Bakit daw ang gulo-gulo ng ating spiritual na pamumuhay? Kasi hindi po tayo lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. And this is not para hiyain ang bawat isa. Dumating po ako sa ganitong pagkakataon na gumagawa ako ng mga bagay na ministry, I've been doing ministry, pero deep inside, magulo ang aking spiritual na pamumuhay. Maaaring maloko ko ang kongregasyon, pero hindi ko maloloko ang Panginoon. Kaya nga ang tanong, lumalapit pa po ba tayo sa Diyos? Nananalangin pa po tayo ba sa Panginoon? Kasi ang pinag-uusapan dito din, bakit nagkakaroon ng kaguluhan? Kasi hindi ka nagtatanong sa Panginoon, bago ka gumawa. Hindi ka nagtatanong sa Panginoon, sabi nga nung makaraan, patungkol sa pagsasalita. No, dapat daw pag-ingatan natin ang pagsasalita kasi pwede kang magkasala. And bilang din na meron ng salita ng Diyos na sinasabi mo ang patungkol sa pag-ibig, pinapatungkol mo yung patungkol sa pagpapatawad, pero hindi mo nagagawang magpatawad. Bakit? Because kulang po tayo sa pananalangin. Hindi yung nais ng Panginoon na maunawaan natin sa katuruan ni Santiago, no, dito sa chapter 4, is for us to understand kailangan mong lumapit sa Panginoon. Kaya nga, dapat bilang Kristiyano, hindi na dapat unusual sa atin yung pagiging mapanalangin. Tama po ba? Kapag Kristiyano ka, hindi pwedeng hindi ka marunong manalangin. Pag Kristiyano ka, hindi pwedeng wala lang sa'yo ang panalangin kasi alam mo, meron kang kinikilalang Diyos. Alam mo, iba na yung perspektibo mo. Bakit nagkakaroon ng kaguluhan? Kasi merong nais manggulo.
minsan nananalangin na lang tayo, mali pa yung ating mga puso. Kaya nga sabi dito ni Santiago, verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. Ano ba yung motibo mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa pamilya mo? Akala ba gusto mong makasunod yung pamilya mo sa Panginoon? Pero ba't ang motive mo pa rin masunod yung gusto mong kaparaanan? Akala ba gusto mo na makakilala ang pamilya mo sa Diyos? Pero ba't pinipilit mo pa rin yung sarili mong paraan? Yung gusto mo na mangyari pero hindi naman gusto ng Panginoon. At ang problema, bakit hindi tayo makapamuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi unang-una, hindi po tayo nagtatanong sa Diyos. Kaya nga, this is a wake-up call para sa ating mga Kristiyano right now. No, sa mga pupunta ng ibang lugar, magtatrabaho, alam mo na naman na may pagkakataon na yung kaaway gagamitin yung pamilya mo para i-shaken yung faith mo. Pero ang tanong, anong gagawin mo? What are you going to do? Iiyak ka lang? Makikipagbangayan ka rin? Makikipag-away ka din? Sasagot ka din sa magulang mo dahil pinagalitan ka? Akala ko ba gusto mo na makita ng pamilya mo na nagbabagong buhay ka na, pero hindi po mangyayari yun kung in the first place hindi po tayo dumudulog sa Panginoon. Hindi naman po ang pagdating sa pagiging Kristiyano noong time na ikaw ay nakakilala na sa Diyos, perfecto na ang iyong pamumuhay. May mga inaayos ang Panginoon, pero may mga bagay na hindi pa rin maayos-ayos kasi hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Kasi pinapauna pa rin natin ang ating mga sariling kagustuhan. And dito papasok, sabi dito sa verse 4, basahin natin. Sabi dito sa verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway. Ang nagiging kaaway ng Diyos. This is also the problem. Bakit merong kaguluhan? Because until now, ini-entertain pa rin natin yung mga bagay na makamundo. Katulad nga na pag-usapan last time about wisdom. Diba? Napakaganda ng wisdom ng Lord kasi tinuturuan ka makapamuhay ng malugod sa Panginoon. Pero ang tanong, anong pinapapasok mo dyan sa puso mo? Every time that you use your phone, how do you use your phone? Is that feeding you the Word of God? O ginagamit yan, hinahayaan mo gamitin yan ng kaaway para punan ka ng mga bagay na makamundo? Sa mga kabataan, online games. No? I'm sorry to say this, but online game is killing your time for God. Maaaring sabihin natin, okay lang naman, 3 hours lang naman, 4 hours lang naman. Pero if you will turn it into a time for God, makikita mo yung sarili mo, mas inaayos ng Panginoon ang buhay mo. Kaya kapansin nyo, maraming mga nanay at anak ang nag-aaway patungkol sa mobile games. Bakit? Kahit na mga Kristiyano na mga kabataan, alam na hindi naman dapat magandang paraan para ikaw ay ma-influensyahan. Pinipilit mo pa din. Diba mga kabataan, nakala ko ba gusto natin na mabuhin tayo ng Panginoon? Pero kung hanggang ngayon online games pa rin ang ina-upload po natin, wala pong mangyayari. Paano tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos at kalugod-lugod sa Panginoon? Wala pong mangyayari kung ini-entertain natin yung mga bagay na makamundo. Diba? Sabi dito, adulterers. Alam niyo po ba yung ibig na sabihin ng adulterers? Adulterers is pertaining to, ayan, so define po natin yung adulterer. No? Yung adulterer, hindi po to lang literally is pangangalunya sa mga may mga asawa. No? Adulterer is entertaining anything apart from God. Kapag ine-entertain mo, may pinapapasok ka na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, ibig sabihin, nagkakasala ka na. At ginagawa mo na yan ang paraan
hindi yung mga tao na nasa paligid natin na nagiging instrumento ng kaaway. Amen? And as we proceed, dito, no? Pasensya na po. Ito pa. So, sinasabi din dito na adulterers are the people who entertain secular things. Music. Mahilig ka sa music. Gustong-gusto mo na mag-worship sa Panginoon, pero gumagamit ka pa rin ng mga bagay na hindi naman na nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon. Simpleng bagay lang po yan, pero hindi po yan ka-okay yan. Somehow parang, ay, music lang naman eh. But you know what? Every music has a spiritual spirit behind it. Every music can impart wisdom from you. But not all the wisdom are from the Lord. Wisdom could be also from the world. And let us continue, mga kapatid. Ito pa, entertaining gossip. Ayan, sino dito mahilig makipag-usap sa ibang mga tao? Pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Pero napag-usapan na po ba natin ang buhay natin sa Panginoon? Sana po bilang mga Kristiyano, imbis na pag-usapan natin ang buhay ng iba, mas pag-usapan natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Ang bilis-bilis na ng tao ngayon na madala sa kasalanan kasi hindi iniingatan ang kanyang puso, na nagiging instrumento na siya para magkaroon ng kaguluhan. Ng mismong sarili niya, estado is nagiging magulo na rin kasi kung ano-ano ang kanyang pinapapasok. Ayaw mo nang magulo, di ba? Pero nag-entertain ka na nagiging cause o nagiging ugat para maging magulo ang spiritual mong pamumuhay. And the next thing, sabi dito sa verse 5, do you think, sabi dito, do you think the scriptures have no meaning? Pag sinabing meaning, ano pumapasok po sa isip natin? Yung ibig sabihin? Yun lang po ba yun? Hindi. Ang sabi dito sa verse 5, basahin po natin mga kapatid. Sabi dito, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi. Sa kasalutan, ibig sabihin daw, bilang mga Kristiyano, kapag naririnig mo daw ang tinig ng Panginoon, kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, hindi po yan letra lang na binabasa mo pagkatapos tapos na. When you listen to the Word of God, when you read the Word of God, ibig sabihin, may purpose ang salita. Bakit mo nababasa ang salita ng Panginoon? Ang tanong, anong tingin po pa sa salita ng Diyos? Yun ang kulang. Mga kapatid, bukod sa kulang tayo sa pananalangin, ang kulang, nagiging dahilan bakit magulo ang buhay ng isang Kristiyano spiritually because of lack of the Word of God. And last time, pinag-usapan natin yung wisdom. Ang problema po kasi, hindi na po tayo nagbabasa ng Bible. Ilang beses po tayo pinaalalahanan patungkol sa pagbabasa ng Biblia. Hindi po tayo inuutusan na magbasa ng Biblia para mag-benefit ang Diyos, kundi para mag-benefit ka. Para pag sumagot ka, hindi pabalang ang sagot mo, kundi salita ng Panginoon ang binabahagi mo. Tama po ba? Na imbis na ang lumalabas sa bibig mo, chismis ang lumalabas sa ating mga bibig ay gospel. Pero hindi po nangyayari. Bakit? Kasi wala po tayong salita ng Diyos. Nagpipray naman ako eh, tapos na. Ayun na yun. Nagpipray naman ako pag may problema sa bahay eh. Yun lang yun.
place. Ayaw na ayaw mong lumapit sa Diyos. Ayaw na ayaw mo na ang salita ng Panginoon na magkaroon ng purpose sa buhay mo. At pag sinabing purpose, ibig sabihin kagamit-gamit. Ang tanong, nagiging kagamit-gamit ba ang salita ng Diyos sa atin? Remember this, listening to the Word of God is not just every Sunday, mga kapatid. Paglabas nito ang tanong, magbabasa pa po ba tayo ng Biblia? Bubuklatin pa po ba natin yung salita ng Diyos? O tapos na? A wake-up call for everybody. Kristiyano ka na. Dapat may salita ka ng Diyos. Ang dami ng deception sa paligid. Magpapaloko ka ba? Di ba hindi? Pero mangyayari at mangyayari. Yung ayaw natin mangyayari sa atin kung hanggang ngayon, tatamarin pa rin tayo magbasa ng salita ng Diyos. Kaya nga ang tanong ni Pablo, ni Santiago dito, sabi niya dito, do you think the scriptures have no meaning? May purpose pa ba ang salita ng Diyos sa'yo? Matthew 4:4, sabi doon, favorite ng ating kapatid, di ba? Ang salita ng Diyos ay parang, ang tao daw ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi mo, buhay mo ang salita ng Diyos, pero kailan ka huli nagpuklat ng Biblia? Kung ayaw mo na maging magulo ang iyong estado spiritually, simulan mo magbukas ng salita ng Panginoon. Amen? Do you hear the Lord this morning? And as we continue, is sabi dito sa verse 6, mga kapatid, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Sabi dito, balikan natin yung verse 5. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan o sa kasulatan. Ang Espiritu inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga nagmamataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. I was asking the Lord during that time na binimeditate ko itong word na to, bakit ito yung sinabi ng Panginoon? Sino dito naniniwala na nung time na pumasok, nang tumanggap siya sa Panginoon, nasa sa kanya na yung Espiritu ng Diyos? Say Amen. The Holy Spirit is in them. All of us. Nung time na daw ay tumanggap tayo sa Panginoon Jesus, binigyan ka ng tagapagpaalala, the Holy Spirit. Now, if you have the Holy Spirit at nagsasalita na yung banal na Espiritu, napagtuunan mo yung mga bagay na spiritual, pero ini-entertain mo yung bagay na gusto mo, ikaw ay nagmamayabang sa harapan ng Diyos. That's what this means. Nagmamataas po tayo sa harap ng Diyos. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas at sumaatin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po is tagapagnumbay sa bawat isa. Pero nasa sa atin kung kakayaan natin ang banal na Espiritu ang mag-lead sa atin kung tayo ay magpapasako. Amen? And verse 6 sabi dito, verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Now, as we continue mga kapatid, this is what the Lord has revealed to me regarding sa kaguluhan. Ang kaguluhan po, hindi po ang kosto ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Ang kosto, hindi yung ating mga emosyon. Alam niyo yung kulang? Alam niyo po yung cost? Kulang po tayo sa paglapit sa Panginoon. Kulang tayo sa pagpapasakop sa salita ng Diyos. That's why this is what the Lord has said. Submit then to God. Sabi doon, di ba? Then the enemy will flee from you. Because when you submit to the Word of God, hindi kaya ng kaaway na sakupin ang pamumuhay mo. Bakit? Because the Word of the Lord Himself, Jesus Christ, is more than, mas nakahihigit sa kapangyarihan
hindi ka tatak at naninisi ka ng iba sa pagkukulang ng iba. Bakit? Kasi alam mo, meron pa rin gagawin ng Lord. Lord, okay lang kahit ganito yung nangyari. Na Lord, sinabihan ako na hindi maganda, it's okay. I will respond. Kung paano paraan mo ako mag-response. Bakit? Kasi hindi na yung mga bagay na nasa paligid na nagiging dahilan para mamuhay ka. But instead, something inside you yung nagbibigay ng kaayusan. Amen? Kaya nga hindi po imposible na kahit merong kaguluhan tayo nakikita sa paligid, pwede ka magkaroon ng kaayusan sa iyong panloob. Spiritually. Bakit? Because you come to the Lord. Kapag nasasaktan ka, hindi ka agad bubukas ang bibig mo. Pero lalapit ka sa Panginoon, dudulog mo sa Panginoon kung ano yung nararamdaman mo, para hindi yung nararamdaman mo ang magiging dahilan bakit ka nagsasalita, bakit ka gumagawa. Because it is God who you acknowledge. Amen? Andiyan ka pa ba? Naanto ka na? Baka pinapaypayan na po na tayo ng kaaway. Huwag po natin hayaan, no? And let us continue. And let me just give you four acronyms. And number 1 is letter P. Ano ba yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? Number 1, letter P, is pay attention to your heart. Sino ditong naiintindihan niya na yung puso niya ay nakakaramdam ng mga emosyon? Lahat naman tayo. Wala pong mali dito. Lahat tayo may mga pagkakataon na nagagalit. Pero isang Kristiyano, hindi ka agad nakatingin sa pagkakamali ng iba. Naku, marumi yung puso nito kaya ito ganito. But instead, you will not look at other people, but you will look at others' heart. Kasi babantayan mo yung puso mo para hindi ka magkasala. Letter P is pay attention to your heart. Check what is in it. Kung ano, bakit ako nagre-response agad-agad? And letter R, yun yung sinabi sa verse 1, di ba? Ang pinakapunod-dulo ng kaguluhan, no, is yung sa galing sa puso. Kaya ang tanong, ano bang puso meron ka? Check your heart, kapatid. Baka puro emosyon ka na. And pangalawa is R, reflect through God's Word. Di ba sabi nga kanina, ano ba yung salita ng Diyos para sa'yo? Salita lang ba o salita na magtuturo sa'yo kung paano mamuhay? Kaya nga tignan mo yung sarili mo, ako ba to Lord? Ako ba to yung mayabang? Ako ba to yung hindi nagpapatawad sa iba? Ako ba to yung pinangungunahan lang ng emosyon at hindi hinahayaan na magpasakop sa'yo sa salita mo? Kaya nga reflect even right at this moment, ikaw ba to? Na palagi na lang galit? Na nagiging dahilan? Bakit parang ikaw na lang yung dahilan? Bakit magulo sa loob ng bahay? Ikaw na lang yung nakikita ng magulang mo? Ikaw yung nagpapasimula para saktan ang puso ng ibang tao? Pwede natin dayain ang ibang tao pero hindi ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga napaka-importante, apart from paying attention of our heart, we should reflect through God's Word. Reacting, reading it, and response with what? Letter A is acknowledging the Word. Sabi nga po dito sa salita ng Panginoon, sabi dito sa verse 6, ngunit as verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Hindi naman po tayo pwedeng maghugas ng kamay ng malinis na ang ating mga kamay. Tama po ba? Ibig sabihin, what the Lord wants us to understand, you come to God kasi nakita mo, Lord, ang dumi po ng puso ko. Lord, I come to you. Lumalapit po ako, Panginoon. Nakita ko, Lord, ang dumi ng puso ko, Lord. And I come to you. Lord, nakita ko, Lord, yung sarili ko doon sa salita mo. And that is why you allow the Word of God to cleanse your heart. Alam niyo po ba yung representasyon ng salita ng Diyos? It represents or it signifies water. And water, it cleanses.
mo. Para pag nananalangin ka, hindi ka nananalangin ng marumi ang puso mo, but instead, your heart is right in the eyes of God. Pakikinggan ng Panginoon ang iyong puso. Kaya nga sabi doon kanina, kulang sa pananalangin at nakakalungkot, nananalangin ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon ang kanilang mga puso. Bakit? Kasi mali ang kanilang motibo. Pero kapag ang Kristiyano daw ayaw na magkaroon ng kaguluhan at gamitin siya na magkaroon ng mga kaguluhan sa loob ng body of Christ or anything, any group, na malapit siya sa Panginoon, linisin niyo po yung puso ko. Hindi naman sinabi na kapag lumapit ka sa Diyos, perfecto ka eh. Ang sinabi doon is pag lumapit ka sa Diyos, hilingin mo sa Panginoon na magkaroon ka ng tamang puso. Hindi yung puso na may tama. No? Yung Lord, masakit po yung puso ko, Lord. Yun lang yun? Hindi, Lord, masama po yung pakiramdam ko. Or, Lord, ang sama ng loob ko. Pero Lord, as I pray to you, Lord, ayoko manalangin ng dahil lang masama ang loob ko. Gusto ko manalangin ng ayos yung puso ko sa harapan mo. That's what the Lord wants. Kaya nga importante sa isang Kristiyano ang nananalangin at nananalangin na mayroong tamang puso. Amen? And letter A is acknowledging the Word of God and humbling yourself before Him. Ang sabi dito sa verse 8, sabi nga, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan, ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Ano ba ibig sabihin nito? Pag nagkasala ka daw sa harap ng Panginoon, nakikita mo, Lord, oo nga no, parang ako na ini-instrumento ng kaaway para maging magulo yung pamilya ko. Lord, ayusin niyo po yung heart ko. Lord, ayoko na maging emotional pa din. Na Lord, ayoko na laging inaaway yung nanay ko, yung asawa ko dahil lang sa wala kaming makain. Na Lord, ayokong awayin yung tao sa paligid ko dahil lang masama yung loob ko. But instead, nung nakita ko na may problema sa puso mo, Lord, hindi ako okay. Iiyak ko sa Lord. Wala pong problema yung pag-iyak sa Panginoon. Lalo na yung pag-iyak mo dahil nasaktan mo ang Diyos. Kasi ibig sabihin, sineseryoso mo yung pagiging Kristiyano mo sa harap ng Panginoon. Sineseryoso mo yung relasyon mo sa Kanya. Sino dito nung time na bago-bago ba ang kanyang relasyon sa kanyang asawa? O sa kanyang girlfriend? Diba? Parang ayaw mo siyang masaktan. Na kapag nasaktan ka, halos parang napakaliit lang naman ang pagkakamali, pero halos parang mag-load ka na. Kasi gusto mo na maayos yung relasyon mo. Pero kamusta ka pa sa harap ng Diyos? Nagkamali ka, pero hindi mo na iniiyak yung pagkakamali mo sa Diyos. Come on, people of God. Hindi po pagiging yung pag-iyak sa Panginoon dahil nasaktan mo siya. Lord, sorry. Lord, sorry na kasi nakapanira ko ng ibang tao na pag-usapan ko tong taong to kahit wala naman siyang ginawa sa akin masama. Lord, napag-chismisan ko siya. Pero wala naman tong kinalaman tong tao to sa buhay ko. Diba? Imagine, kasalanan po ang pag-chismis pero binabaliwala natin na parang walang nangyari. Na parang hindi tayo nagkasala sa Diyos. Na pag nasagot natin ang ating mga bugulang, wala po tayong pakialam. Na hindi ka lalapit sa Diyos sa sasabihin, Lord, sorry, nasagot ko na naman yung nanay ko. Ganun ba yun? We are not paying attention of our relationship to God. Akala ko ba, sabi mo, buhay mo ang Panginoon, importante sa iyo ang relasyon mo sa Diyos, pero every time na nagkakasala ka, hindi mo man lang ilapit sa Diyos yung pagkakamali mo, ibig sabihin may problema. Magulo ang ating spiritual na pamumuhay. Nagpapabaya tayo sa paglapit sa Diyos, nagpapabaya po tayo sa pagpapasakop sa salita ng Panginoon na to the point hindi natin binibigyang pahalaga ang salita ng Diyos sa ating mga pamumuhay. Ilang beses na po ibinabahagi sa atin yung pagdating ng Panginoon. Pero wag mo naman sana hayaan na dumating na ang Diyos, instrumento ka pa rin ng kaaway para guluhin ang iba. Para maging magulo
no, ano man yung mga sitwasyon. Dapat instrumento na tayo ng Panginoon para magkaroon ng kaayusan. Pero hindi po mangyayari yun kung nagpapabaya pa rin po tayo sa pananalangin. Kung hanggang ngayon pinapairal natin yung mali po nating motibo. Kung hanggang ngayon yung para sa iyo pa rin yung iniisip mo at hindi yung para sa Panginoon. Do you hear the Lord? And apart from it, apart from acknowledging the Word of God, you act upon it. You act upon it with what? With genuine repentance. Ano sabi dito? Muli, balikan natin. Sabi dito sa verse 9, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong tawanan, at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Now, before that, ano bang repentance para sa iyo? Ilang beses na po ito na ibahagi ng ating mga pastora. Hanggang ngayon ba, sorry-sorryhan pa rin sa iyo ang the word repentance? Hanggang ngayon ba, pag nagkasala ka, Lord, sorry tapos bukas okay ulit. Lord, sorry, nasagot ko yung nanay ko. And bukas sasagutin mo na naman na para pang wala kang pakialam sa itinuro sa iyo ng Diyos. Akala ko ba ayaw mo manakit ng ibang tao? Ayaw mo na saktan yung damdamin ng iba? Gusto mo na paranas ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng ibang tao? Makita nila si Jesus sa iyo, but until now, ayaw mo pa din magpabago sa Panginoon. Sarili mo pa din at emosyon mo pa din ang gustong-gusto mo mapangyari o maibulada sa iyong pamumuhay. Ipaglaban mo na nasaktan ka, ipinaglalaban mo na kung ano yung nararamdaman mo. Pero ano bang nararamdaman ng Diyos? Kapag daw nagre-repent ng isang tao, ibig sabihin, naiintindihan mo na nasaktan mo ang Diyos. Na Lord, sorry, nasaktan kita. But Lord, ayoko nang saktan ka. But this time, I will act upon it. Ang true repentance, hindi pag-iyak mo, balik ka na naman sa dati mong buhay. Pag-iyak mo, na naiintindihan mo, Lord, manito, hindi na po ito yung gagawin ko. Kasi, sabi mo, ito yung dapat kong gawin. Kaya when we define repentance, repentance means a true change of mind and heart about sin. Kung dati, wala kang pakialam kahit nagkakasala ka, pero since naiintindihan mo na yung kasalanan nagiging dahilan para masaktan ang puso ng Panginoon, kasi alam mo, Kristiyano ka na, you repent. Amen? Nakikita mo yung kasalanan, na ayoko na ng kasalanan. Sabihin ng iba na OA ako, but I will not think of it as something OA. Kasi seryoso pagdating sa usaping kasalanan. Kasi ang kasalanan na naging dahilan, bakit naipako ang Panginoong Jesucristo. Ngayon mo sabihin na okay lang ang Jesus. Ngayon mo sabihin na okay lang na walang hiyain ang ating mga magulang. Ngayon mo sabihin na okay lang na hindi ka makinig sa salita ng Diyos. Ngayon mo sabihin na okay lang na hindi ka magpapaturo sa Panginoon, na ayaw mong buklarin ang salita ng Diyos. Ngayon mo sabihin na ayaw mong saktan ang Panginoon. Repentance is about acting out upon it. Pagkatapos mo humingi ng tawad sa Diyos, since na-realize mo na iyon ay nakasakit sa puso ng Panginoon, ang perspective mo na ay pagbabago. So yung mga pagbabago. And walang pagbabago na mangyayari kung hindi po tayo magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Maaaring yung tao iisipin na, ay, mang-mang to, hindi lumalaban sa akin. Ay, tanga-tanga to kasi, sorry for the word ay, angat-angat to kasi, ano to hindi mo lang lumalaban kahit sinasaktan na ng iba. But you know what? Itinataas ka ng Panginoon every time na nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kapag nagpapasakong ka na, Lord, ito yung sabi mo, hindi ko iintindihin yung sinabi ng iba. You are humbling yourself before God. And iniiwas ka ng Panginoon para ikaw ay masakop ng kaaway at matalo ng kaaway.
Hindi man po tayo magkakasama araw-araw. Sana maging bukas ito na pagkakataon para isipin mo, yung pananalangin ay hindi basta-basta. Na yung pagbuklat ng salita ng Diyos, parang wala naman nangyari. But when you open the Word of God, the Bible, you see it na, Lord, gusto kong maintindihan ang salita mo para makasunod ako sa'yo. The Lord, I humble myself. Hindi na importante ang nararamdam ko. Ang importante yung nararamdaman mo. Amen? And the letter Y, sabi kanina P-R-A-Y. P-R-A. And then the letter Y is yield. Ano ibig sabihin ng yield? Sa ibang term po, ang ibig sabihin ng yield is surrender. Kapag ipinalangin mo, sinunod mo ang Panginoon, you understand na si Lord na ang may kontrol ng lahat. Hindi natin kontrolado ang ating mga asawa. Hindi natin kontrolado ang ating mga anak. May mga pagkakataon sasagutin tayo ng mga anak. May mga pagkakataon na parang mararamdaman mo walang hiya ka ng mga tao sa paligid mo. Pero ang importante lang pala na dapat natin maintindihan na para ma-preserve yung hindi magulo na spiritual na pamumuhay at hindi ito mag-cause na magiging kagamit-gamit ka ng kaaway sa kaguluhan is to preserve your prayer time and your time for the Word of God. Kasi nilitaw po sa atin, makakalata po sa atin. Kahit hindi po sa atin sabihin, makikita sa ating pamumuhay na talagang meron tayong salita ng Diyos at meron tayong panahon sa pagtatanong sa Diyos kung ano ang gusto niya na mangyari sa buhay natin. Amen? Surrender, mga kapatid. Pwede naman pala na hindi maging cause ng kaguluhan. Pwede naman pala na hindi maging magulo ang church. Pwede naman pala na hindi magulo ang pamumuhay ng isang tao, lalong-lalo na ang Kristiyano. Walang iba kung galapit ka sa Panginoon. Alam niyo po ba yung problema ng mga Israelites? Bakit lagi silang palapit-lapit sa iba? Kasi hindi nila pinapahalagahan ang paglapit nila sa Diyos. Bakit nagiging problema na nagagalit sa kanila ang nagiging problema na sila ay natatalo ng kaaway? Inaalam ng Lord na masakop sila ng kaaway o matalo ng ibang kaaway o ng ibang bansa. Di ba sa Old Testament, uso po yung mga giyera, yung paglalaban ng nations against nation. Pero ang Israel ay pinili ng Diyos, no? Pinili ng Panginoon. Ang nakakalungkot, hindi nila pinipili ang Diyos. Pero iba ka na, oh. Ikaw ba, magiging Israelita ka? Pipiliin mo ba ang iba o mas pipiliin mo na lumapit sa Panginoon? Patunayan po natin sa pamagitan ng pagbibigay pahalaga sa ating spiritual na pamumuhay. Gusto mo mag-mature? Sino dito gusto mag-mature? Amen. Kung gusto mo mag-mature, bigyan mong pahalaga is yung iyong pamumuhay spiritually. Huwag na po tayo magpilitan na magbasa ng salita ng Diyos. Dapat common na sa atin ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Dapat common na nasa atin ang nananalangin na kapag nakita mo yung kapatid mo na may problema, ang response mo agad pray. Hindi po chismis. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God is so good. Amen? The Lord wants us to glorify Him. At yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po para mag-benefit siya. Kasi wala pong mawawala sa Diyos kung hindi tayo susunod o hindi tayo lalapit sa Kanya. And nakakatuwa lang din yung mga Israelita, ay yung Panginoon sa mga Israelites. The Lord wants them to seek God because He doesn't want the people of Israel to get sick spiritually. Kaya laging may sakit spiritually kasi hindi ka na lumalapit sa Panginoon. Hindi ka na nagpapakonsulta sa Diyos kung okay ka pa ba. Hindi ka na nanalangin. But this time, moving forward, after this, when you come out to this sanctuary, ang purpose na natin is hayaan na yung salita ng Panginoon
close this with a prayer. Let us worship